Ilang mga lugar sa Metro Manila ang lagi na lang binabaha. Gaya na lang ng University Belt, kung saan naroon ang ilang naglalakihang universidad. Sa taas nga ng tubig baha, kung hindi na-stranded, nalalagay naman sa peligro ang mga estudyante. Kinausap namin ang ilang urban planner at ipinaliwanag nila sa amin kung bakit may kahirapang solusyonan ang problema ng baha sa U-Belt. Narito ang report. Pasukan na naman, hindi lang ng mga estudyante kundi pati ang tag-ulan. At kasabay nito, lubog na naman ang University Belt sa Maynila. Dito matatagpuan ang ilang malalaking universidad sa Kamaynilaan kung saan mahigit 300,000 estudyante ang nag-aaral. Ang ilang mga estudyante napipilitang sumugod sa baha. Meron pong tendency na may nadudulas, may nadatapa. So ayun, delikado rin po talaga. Ang hirap sumakay, lalaad na lang po kami para makasakay dun sa dulo. Yung tubig, aapaw po. Tapos paano po kung may sugat ka sa paa, hindi makaka-leptospirosis ka po. Tuloy ang ng ilang eskwela na pipilitang magkansela ng klase. Noong nakaraang taon, sa loob ng 185 required school days, halos 10% nito ang sinuspende. Binisita namin ang historian at urban planner na si Architect Manolo Noche upang alamin kung saan ba nagsimula ang problema ng pagbaha sa University Belt. Inumpisahan namin sa laging binabang University of Santo Tomas. Prof, itong kinatatayo ang property ng UST ngayon. Kumbaga natabunan niya yung... Natabunan yan. The area used to be known as Sulukan. Itong lugar na Sampaloc na to ay dating kangkungan. So dati dahil siya ay kangkungan, talagang floodplain siya. Sa paliwanag ng propesor, tulad ng UST, ang buong University Belt daw ay nakatayo sa dating sapa. Kaya hindi na raw nakabibigla ang bahain ng sub-district na ito ng Maynila na bumabagta sa San Miguel, Sampaloc, Quiapo at Santa Cruz areas. Ang lugar kung saan hindi sana akma na tayuan ng kahit isang eskwelahan, ngayon ay may halos 30. Nangyari, nung tinayo ang campus at nag-redevelopment na sa campus, di-dinirect yung estero. Ito na ngayon yon sa ilalim ng sidewalk. Sa mga manhole na ito, tumediretso ang tubig baha na babagsak sa imbornal sa ilalim ng sidewalk. Mula rito, naiipon ang mga tubig at saka dadaloy sa mga estero. Ang mga estero ang natural na drainage system na sa nakakatulong sa pagtanggal ng tubig ulan sa isang lugar. Ang problema, nawawala na ang mga esterong ito, tulad sa dating parte ng Estero de Alix sa may San Anton Street. Nakita natin na sinara kasi ito Dati yung daluyan ng estero na yan, dire-diretso yan hanggang doon sa kabilang kalsada, no? Ang punto ni Prof, tinakpan siya, so at least meron ng daanan yung mga tao ang gusto na dumaan. Pero at the same time, mas mahirap linisin. Nangyari tuloy, yung dating estero ay natakpan, natago, and then eventually, ang mangyayari dyan, nawala. Pero naging problema pa rin is that yung daluyan niya ay lalo pang sumikip, no? Dati kasi mas malaki-laking estero to. Masasabi ko, dapat nga hindi sinaran kasi nung sinaran siya, lalo na magiging imposibleng linisin yan. Problema din ang mga informal settlers na nagtayo ng mga barong-barong nila sa tabi ng mga estero. Lahat ng basura, lahat ng wastewater niyan, saan yan pupunta? At yan ay lahat pupunta sa local sewer line. Dinala naman kami ng urban planner na si Charlie Bello sa bahagi ng nawawalang estero sa gilid ng eskwelang ito sa Moraita. So ito yung dating Estero de Alix. Ngayon ay puro paved na development na. Nagiging Arpapa extension. So yun ang isa sa mga nawawalang mga estero dito sa Metro Manila. Pinalitan ang daluyan nito ng isang drainage sa kahabaan ng Moraita. So ito po yung malaking culvert na ginawa ng government nung tinanggal yung Estero de Alix para ma-divert yung tubig galing sa estero, papunta na siya dito. Ngayon na hindi pa umuulan, ganito nakataas yung level ng tubig. E di mas lalo na kung umulan pa. Dito sa nag-iisang drainage na ito, dadaloy ang tubig na galing pa sa Espanya at ilang karatig na lugar sa University Belt. Saka naman ito tutungo sa mga estero hanggang makarating sa Quiapo Pumping Station na siyang nagtutulak ng tubig palabas sa Ilog Pasig. Kaya sana nito maglabas sa mahigit 10,000 litro ng tubig kada segundo o 50 drum. Pero dahil sa naiipong basura, nasa 6,000 litro na lamang ang nailalabas o 30 drum ng tubig kada segundo.
So makikita natin dito na Para kay Architect Noche, sa ganitong problema na dinudulot ng pagbaha, kinakailangan ng baguhin ang kalendaryo ng eskwela para hindi matsyempo ng bagyo ang klase ng mga estudyante. siguro kailangan isipin na rin ng gobyerno na mas maganda nang ilipat sa tag-init ang pasok para sa mga estudyante, para naman sa kinabukasan din yan ng mga estudyante natin na hindi nagiging rason na ang kanilang homework ay paglusob sa baha. Pero para kay Architect Belio, ang malawakang pagbabago sa buong sistema lamang ang solusyon. Ang pinaka-workable na solusyon na naiisip ko ay dagdagan ng exit point ng pag-alis ng tubig ulan dito sa may area ng Sampaloc. Hindi lang yung U-Belt, kundi buong area ng Sampaloc at saka ibang area ng Manila. Yung Estero de Alix. Bagamat may ilang mga solusyon para maibsan ang pagbabaha, malaking budget at mahabang panahon ang gugugulin para tuluyang mawala ito. Ang tanong sa estudyante, pipilitin bang ilagay ang sarili sa panganib at hirap ng pagsagupa sa baha para lang makapag-aral sa University Belt? O lumipat na lang kaya ng eskwelahan sa mas ligtas na lugar? Ang sagot, hindi naman siguro kailangan pag-isipan pa. Ako po si Joey Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Ayon sa huling pag-aaral ng United Nations, mula sa mahigit 7 bilyong katao, aabot na raw ng 8.1 billion ang populasyon ng daigdig sa taong 2025 at 9.6 billion naman sa taong 2050. Malaking bahagi raw ng paglaki ng populasyon ay magaganap sa mga bansang may tinatawag na high fertility o yung may mas maraming batang ipinapanganak kumpara sa ibang bansa. Kabilang narito ang Pilipinas. Tinatayang aabot na sa halos 98 million ang populasyon natin ngayong buwan. Ayon sa UN, kung tutuusin ay hindi naman dapat ika-alarma ang mga bilang na ito kung pantay-pantay lamang daw ang distribusyon ng populasyon ng daigdig. Subalit sa kanilang obserbasyon, lumalabas na ang mga bansang mabilis lumaki ang populasyon ay yung mga tinatawag na developing countries o sa ibang salita ay mahihirap na bansa. Samantala, halos hindi naman nagbabago ang populasyon ng mga tinatawag na developed countries o yung mga mayayamang bansa. Sa katunayan, halos lahat ng bansa sa Europa ay may mababang fertility levels. Ibig sabihin, kakaunti lang ang ipinapanganak sa mga bansang ito at tinatayang bababa ng mahigit 15% ang kanilang populasyon pagdating ng 2050. Dahil dito, lalo raw dadami ang mga nangingibang bansa sa mga darating na taon dahil masyado nang sisikip ang ilang bansa habang masyado namang luluwag ang iba. Magbabago raw ang takbo ng buhay sa maraming lugar at mas magkakahalo-halo na ang iba't ibang lahi ng mundo. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.